May mga ibabahagi po ako sa inyo sa laban ni Kai Sotto ngayong araw sa Fighting Eagles. Yung kalaban at nabutata pala ni Kai dito ay katandem dati ni Wembanyama. At ginawa pa ni Kai sa game na ito yung moves na ginawa noon ni Wembanyama. At sasabihin ko rin po sa inyo ang dalawang bagay na nakakaapekto sa game ni Kai at yun po talaga wala na sa kanyang control. Simulan natin dito. Sa game na ito, 4 na American, 4 na import ang kabakbakan ni Kai Sotto. Yung isa po ay nakakalaro ng local bilang naturalized player. So ito, tingnan natin. Si Ian O'Mara, ang laking sentro, malakas, magandang workout kay ito para sa paparating na FIBA OQT. So ito, tingnan natin ang hindi maganda. Ito si Sadawara, dati niyang teammate, nadikitan lang si Kai, gumalaw na ang kanyang foul. So yun ang mahirap dito kapag naglalaro ka ng basketball. Si Kai Pan, tinamaan siya pang foul. So tingnan natin yung gagawin dito ni Kai. Poste, 1-on-1, napakagandang galaw, yun nga lang talaga hindi pumasok, sayang yun mga kaibigan. So second fall ng pambato natin, tingnan natin, eto mahirap pa sa depensa ng Yokohama ng team ni Kai, kapag nag-help si Kai, kapag bumlock si Kai, yung tao ni Kai walang mag-help mga kaibigan, no? Tingnan mo mag-help dapat si Utop, kaso pinanonood lang, ayaw pang tumalon, Garino ang talon. So eto, Kai Sotto tumira ng tras, sayang hindi pumasok. Medyo alat yung pambato natin dito sa first half. At the same time, ito makikita natin, buti, maganda depensa doon kay Kai. Medyo inartehan niya para at least makuha niya yung offensive foul ng kalaban. So ito, first basket ng pambato natin, first quarter mga kaibigan. So ito, second quarter, tingnan natin yung mangyayari. So ito yung tumira na yan mga kaibigan ha. Gusto ko pong malaman nyo ay dati pong NBA player. Ito 2021 season sa Philadelphia. Yan po ay dating teammate. Yan o mga kaibigan ni Victor Wembanyama, kasama pa yan naglaro dito sa Ignite. At 24 points to sa game na yan sa Ignite. Si Wembanyama ay 30 plus ata. Katandem yung dalawa. At eto, tingnan natin yung ginawa dito ni Kai. Usapang Wembanyama, hawig ng ginawa ni Wembanyama. Ang pinagkaiba lang mga kaibigan ay dunk ang kay Wembanyama. Pero kita naman natin mga kaibigan, parehas power move. Yung nga lang talaga, referee, ano talaga ang ginagawa nyo dyan. Grabe naman kayo pumita sa pambato natin. Sayang yun, 3 points na nawala doon kay Kai. Dapat end 1 po talaga yun. So itong stats natin, talagang nagpaulan ng hollow blocks ang team ni Kai Sotto sa 3-point line ha. Grabe, daming tira, daming sablay. So itong stats ni Kai, 8 minutes, 2 points, 5 rebound, 1 out of 4 dito sa field. So third quarter, ang gandang quarter sa kababayan natin. So ito, panoorin po natin yung third quarter. Utop, Kai Sotto, nakahawak ng bola. Bakit ito ngayon nilang gawin? Padaanin lagi kay sa poste para at least maraming unpredictable yung kanilang opensa. Pwede pa ni Kai i-kick out sa labas at marunong din si Kai pumasa sa iba't ibang pwesto ng kakampi. Marunong siyang mag-read. So ito napakaganda. Kung si Kai yung umarang nito, matic foul yan mga kaibigan. Pero wala eh. Parang kahit may contact kay Kai, basta si Kai yung umatake, wala talaga. So ito another good play para sa pambato natin. Buti nakasungkit na siya dito ng foul. And 1 yan kay Kai. So maganda talaga yung nilaro ni Kai. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung dalawang bagay na nakaka-apekto kay Kai sa game ni Kai na wala na sa kanyang control. So ito, tingnan natin dito Aaron Henry, ano mangyari dito at kay Kai Sotto. So ito, yung block ni Kai dito sa tropa at dating teammate ni Wembanyama. Talagang no jump, 2 hands na payungan. Wala na talaga siyang magagawa ron, hindi na makakatas ang bola nun. So fourth quarter, eto grabe mga kaibigan, hindi na po pinasok ang mga ating pambato ng fourth quarter. Wala po nang inilabas siya. Ano bang oras yun? 3:36 ng third, hindi na po pinasok si Kai hanggang matapos ang game. So ito yung game natin mga kaibigan. Makikita natin dito yung pambato natin kung ano nga ba yung nangyari after the game. So ito, makikita natin si Kawamura hindi naglaro dahil ito po pala ay may injury na nakuha last game. Doon sa nakarang game nila. Ito ang reaction ng pambato natin. Kasi yung dalawang bagay na wala talaga sa control niya, ipapaliwanag ko sa inyo. Habang tinitingnan nyo muna po yung mga hollow block na lumipad dito mula sa Yokohama B Corsair, buti walang tinamayan, puro 3 points. Ang daming 3 points sa mga kakampi ni Kai, wala talaga tayong magagawa doon. So yung dalawang bagay po na napansin ko talaga na nakaka-apekto sa game ni Kai ay wala na po talaga sa kanyang control. Ito yung una mga kaibigan referee. Yung pito ng referee mga kaibigan ay kita nyo naman. Kaya hindi po makadepensa si Kai ng todo kasi madikit lang si Kai, foul na. Hirap maglaro ng ganyan. At ito yung pangalawa, yung coach niya. Hindi mo maintindihan kung ano ang plano, game plan
o yung plano niya para kay Kai o role ni Kai dito na gagawin niya sa team. Kagaya dito, ang ganda ng third quarter ni Kai, back-to-back basket, may assist, may block, tas eto, biglang nilabas, tapos ibinangko pa ng buong fourth quarter. So wala na po talaga tayong magagawa dyan, lalong-lalo na si Kai. Wala na po yan sa kanyang control. Pero ang mahalaga mga kaibigan, konti man ang playing time ni Kai, maganda po yung pinakita niya, maganda yung laro niya sa game na ito. At kung titingnan nyo rin yung stats at kilos niya mga kaibigan, i-analyze nyo mabuti, maganda po talaga pinakita ng pambato natin sa game na ito. So eto na kaibigan, ibigay ko na po sa inyo napakainit na balita ko. Si Yuta Watanabe, viral na viral po ngayon sa social media dahil in-announce pala nito na maglalaro na siya sa Japan next season. Binalitan na rin po ito ng maraming sikat na pages pati na ng NBA Japan. At nalaman ko nakaka-trade lang pala po nito dito sa Memphis at may player options pa siya sa paparating na season na $2.6 million. Pero mukhang hindi niya ito kukunin at magre-retiro na nga ito dito sa NBA at gusto nang umuwi at maglaro sa kanyang bansa. At nagtataka po ako sa mga post ng ilang Japanese sa social media, Kai Sotto and Watanabe. Kaya naman pala mga kaibigan nasasabi nila, taga Yokohama naman po pala talaga si Yuta Watanabe at dito talaga siya pinanganak. So ibig sabihin, kung maglaro si Kai dito sa next season, so possible silang maging mag-teammates.